Tunay na ang lahat ay may kabayaran. Matapos manguna sa pagpapapirma para ma-impeach ng tuluyan si VP Sara, Iloilo Congresswoman Janeth Garin tuluyan na rin raw kinarma. Tila may ganti raw talaga ang lahat ng ginagawa mong mali sa tao dahil ang lahat ng ito babalik sa'yo. Kung ang iba ay binoykot ng mga botante, ang kongresistang si Janeth Garin tuluyan ang kinasuhan sa korte. Ito ang nakakagimbal na balitang ibinahagi ng Public Attorney's Office kung saan muli nilang kinasuhan ng 4 na criminal charge ang Congresswoman at dating Health Secretary na si Janeth Garin matapos ang pagkaka-involve nito at pagkakapatay ng ilang mga batang tinurukan nila ng nakamamatay na bakuna ng Dengvaxia. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging revelasyon ng PAO kung saan pinangungunahan ni Attorney Persida Acosta at sinabing ilalaban nila hanggang dulo ang mga batang pinatay ng walang kamuwang-muwang ng mga nakarang gobyerno. Nanindigan ang Public Attorney's Office na hindi sila uurong sa lahat ng demandang isasampa hindi lamang kay Congresswoman Janeth Garin kundi sa mga taong involved pa ng mamatay ang higit sa 100 batang tinurukan nila ng nakamamatay na bakuna. Dahil dito, tila pinatunayan ng maraming netizen na hagupit na raw ng karma ang dumarating sa mga kongresistang bumoto para ma-impeach si VP Sara. Ayon sa kanyang full Facebook post, nakakaloka! Grabe ang karma! Isa-isa na silang kinakatok. Grabe ang epekto ng ginawa nila kay Sara. Mukhang nakaihilera na ang mga hahagupitin ng karma. Nung una, si Congressman Suan. Sumunod, si Congressman Cagas, yung binato ng tae ang gate ng bahay. Pangatlo, yung Congressman Adjong, yung itinakwil na ng Bangsamoro Tribe. Pang-apat, yung Congresswoman ng Caloocan na kesyo ginawa lang daw pumirma dahil sa ayuda. Now, it's Janeth Garin's turn to taste her karma. Bukod sa galit ng mga Ilonggo sa kanya dahil sa ginawa niya kay VP Sara at siya pa ang nangalap ng pirma, siya na ang mananagot ngayon, hindi lang sa mga botante, kundi lalo na sa mga magulang ng batang namatay dahil sa tinunot niyang Dengvaxia. Hindi talaga natutulog ang Diyos at isa-isa na silang sinisingil sa kasamaan nila. Sa mga hindi nakakaalam, after iatras ng DOJ ang kaso kay Garin, kinasuhan na siya ulit, hindi lang ng mga magulang, pati ang Public Attorney's Office, ang tumatayong legal counsel ng mga biktima ng Dengvaxia. Diba ang bilis ng karma? Last week lang inatras, ngayon multiple case pa ang isinampa sa'yo. Ganyan kasagad ang galit ng tao sa Congresswoman ng Iloilo. You will pay Janeth Garin hindi lang sa taong bayan dahil sa pagpabor mong ma-impeach si VP Sara, kundi lalo na sa mga biktima ng bakunang itinurok mo sa walang kamuwang-muwang na mga bata at ang makakaharap mo pa si Attorney Persida Acosta. Kaya, humanda ka na. Unquote. Narito at panoorin ang buong detalyadong balita kung saan matapos pagtulungan si VP Sara at manguna pa sa pagpapapirma para mapatalsik ito sa pwesto, Congresswoman ng Iloilo na si Janeth Garin, karmay sa kanya'y humahagapit na rin. Public Attorney's Office, kinasuhan ang representative ng Iloilo ng 4 na bagong kaso patungkol sa mga biktima nito ng Dengvaxia vaccine. Viral video kung saan mga magulang galit na galit at nag-iiyak nang hindi panagutan ng kongresista ang kanyang kasalanan, muling nag-viral. Panoorin ang full video. Pinatay niyo yung anak niyo! Okay ka lang, sorry. Okay ako dyan. Okay ka lang, sorry ha. Kaya sabi ko na may tayo. Ma'am, of course, I'm sure you were already heard. Bakit kayo sinisisi rito sa impeachment? Nagulat nga ako sa lahat pa naman
ng tao, bakit ako ang Talaga, nabiktima? Garen? Ang unang-una, ang akusasyon na ito ni Congressman Pulong Duterte ay medyo malisyoso. Wow. At I believe, siguro hindi naman sa kanya yung personal yung malisya, pero ang nakakapagtaka lang dito is yung unang tanong ko, sino ang nagbigay sa kanya ng maling informasyon? Wow. Dapat ipatawag na yan, pangalanan niya, and ask him or her a proof. Wow. Pangalawa, Yes, ma'am. it's a reflection of his office. Kasi, kung ganyan na napaka-basic na information, ay magpapaniwala ka na ang statement yata doon ay ako daw ang nag-gather ng signatures at parang ayan, I'm just reviewing his statement. It says sorry, hindi ko pala yung statement niya is actually saying na he's enraged by the sinister maneuvering, no? So, unang-una, ang katanungan ko, sino ang nag-report sa kanya ng maling report? Because more than 100 congressmen were there in that consultation. I was not even one of those who stood up. Nagtanong lang ako dun sa mga kasamahan ko na ano ba ang mangyayari kasi patapos na ang kongreso. Sasalbahin mo pa ang sarili mo, Garen. Ha, ding back siya, Queen. Sus, Diyos ko. And what's the difference? Aminin mo man o hindi, kayo naman talaga ang may pakanahan yan eh. Tapos ngayon, magde-deny ka? Iba din. Talagang kapag gumawa ka ng malino, babalik at babalik sa iyo karma na hindi mo inaasahan mararanasan mo. So, from the time that the Vice President got impeached by the House of Representatives, so marami ng kongresista ang nakakalasan ng kanilang sariling karma. May mga kongresistang binoykot, may mga kongresistang binato ng dumi ng hayop yung bahay nila, may mga kongresistang umami na dahil sa ayuda kaya sila pumirma. Now, another congresswoman takes her own medicine dahil sa kanyang ginawang betrayal hindi lang sa 32 million people na bumoto kay VP Sara, but dun sa pag-agree niya na ma-impeach ito as Vice President. So I'm talking none other than former DOH Secretary Janet Garin, and she's now a congresswoman from Iloilo 1st District. So, ang isa sa mga magkwentang news ngayon, sana rin ata siya sa hinarma. Kasi, right after na lumabas yung balita na dilaglag ng DOJ yung case against her or drinap or inatras sa DOJ yung kaso sa kanya tungkol dun sa mga nabakunahang bata. Ngayon, sinampahan na siya ng bagong kaso. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 4 na kaso. So, anong ibig sabihin nun? Mahaharap ulit sa criminal charges si Janet Garin dahil sa mga, sabi doon kasong pagpatay sa mga bata na nabakunahan niya ng digvaxa. So of course, walang makakalimot dyan kasi yan yung pinakamalalang kaso ng mga bata sa eskwelahan na talagang kitang-kita kung paano sila binakunahan. Garin faces fresh legal woes, Pao files 4 new digvaxa-related cases. After withdrawal of multiple counts of reckless imprudence resulting in a homicide against former Health Secretary and now Iloilo Representative Janet Garin, the Public Attorney's Office or PAO has filed 4 new charges against her and several others in connection with the alleged deaths of mostly school children inoculated with the anti-dengue vaccine Digvaxa. Parents group slams Garin for picking on PAO. A group of parents whose children's death were linked to the Digvaxa vaccine has criticized former Health Secretary and now Iloilo 1st District Representative Janet Garin for demanding the Public Attorney's Office to reveal its expenses in pushing for court cases involving the anti-dengue jobs. The parents and relatives belonging to the samahan ng mga magulang ng mga anak ay nabiktima ng Digvaxa slashed out at Garin for going after PAO amid the criminal and civil cases related to the banned dengue vaccine she and other co-accused have been facing. So ayan, napatunayan ko sa inyo na hindi ako nagsasabi ng maling balita. At yan ang isa sa mga patunay na marami na namang kongresista ang sunod-sunod na makakarma. For sure, hindi na makakatulog ang mga kongresista na parang feeling nila
kakalmahin na still right after na ginawa nila. Hindi lang naman kasi kay VP Sara yun eh. Naturalmente, alam ng tao kung bakit yung ginawa yun. Pumirma kayo ng dahil sa pera. Kaya ayan, para-paras yung kinakarma.